Good day mga Lods, ang SMB nga ay nanganganib sa kanilang paghaharap kontra dito sa Converge Fiber Rexers at Keith Jimenez maaring maban sa PBA. Ito ngayon mga Lods ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, humingi po ako ng like, share and subscribe. Maraming salamat. Ayon dito sa report ng Spin.ph, si Keith Jimenez ay maaring maban sa PBA kung maglalaro siya para sa Valientes. Ayon dito sa naging report ni Snow Badwa. So itong si Keith Jimenez nga mga Lods ay posibleng maban sa PBA kung tuluyang maglalaro siya dito sa Zamboanga Valientes para sa Dubai International Championship. Ayon dito sa rules nga ng PBA, ito ay isang paglabag sa Uniform Player Contract. Itong dilema nga ni Keith Jimenez mga Lods ay kahalintulad ito sa naging dilema dati ni NLEX player Kiefer Rabina, kung saan itong si Kiefer Rabina nga mga Lods ay nag-sign ito sa Japan B-League sa kupunan ng Shiga League Star taong 2021 matapos nga ito payagan ng kanyang mother team na NLEX Road Warriors. Pero hindi agad ito nakapaglaro si Rabina sa Japan B-League until nga mga Lods magkaroon siya ng proper clearance sa PBA. Ito rin mga Lods ang hinaharap ngayon nitong si Keith Jimenez na magkaroon ng proper clearance sa PBA dahil nga itong si Keith Jimenez ayon dito sa balita nga ay pinayagan na ng kanyang kupunan na SMB na makapaglaro sa ibang liga dahil ayon nga dito sa report mga Lods nirelease na nga ng SMB itong si Keith Jimenez sa kanyang obligasyon sa kontrata. At ayon nga dito sa pinahayag ni Sir G. Abanilla, nirelease na nila itong si Keith Jimenez at nagpaalam ang bata ng maayos, wala namang problema. Ngayon ang problema dito ay hinahabol nga itong si Keith Jimenez ng PBA dahil dito sa kanyang clearance. So itong PBA nga ang nagiging problema ngayon ni Keith Jimenez nga mga Lods dahil kinakailangan pa nga niya ng proper clearance para maglaro sa Zamboanga Valientes ngayong darating na Dubai International Championship. So itong si Keith Jimenez nga mga Lods, abangan natin kung talagang mababan nga ito dito sa PBA kung tuluyan nga ito maglaro dahil sumama na itong si Keith Jimenez sa kupunan ng Zamboanga Valientes papuntang Dubai nga mga Lods sa kasalukuyan. At itong si Keith Jimenez naman mga Lods, yun nga dito sa naging pahayag ay mabibigyan nga ito ng kontrata ng Zamboanga Valientes. Ngayon mga Lods, itong report naman ng Spin.ph regarding naman dito sa San Miguel Bearmen na maaring mag-slide down sa top 8 kung sakasakali silang matatalo sa kanilang match up dito sa Converge Fiber Rexers ayon sa report ni Sir Ruben Tirado. Sa kasalukuyan, ang Converge Fiber Rexers ay nasa pangalawang pwesto na mayroong 8-3 win-loss record. Samantala, itong San Miguel Bearmen naman mga Lods ay nasa pangwalong pwesto na mayroong 4-6 win-loss record. At ayon nga dito sa report mga Lods, delikado nga itong SMB sa laban kontra dito sa Converge Fiber Rexers dahil must win na nga itong defending champion na San Miguel Bearmen dito sa kanilang paghaharap ng Converge Fiber Rexers sa elimination ng PBA 49 season ng PBA Commissioner's Cup. At ito nga mga Lods, napaka-importanting laban ito para sa dalawang kupunan. Para sa Converge, ang panalo na ito ang magdadala sa kanila sa 9-3 win-loss record at paglapit sa inaasam na twice to beat advantage incentives sa quarterfinals ng mga Lods. At least mag-aantay na nga lang itong Converge Fiber Rexers kung sakasakaling mananalo sila dito sa mga susunod na resulta ng laban ng mga kalapit nilang team sa team standing. So ito naman mga Lods yung problema. In contrast naman ang problema nitong SMB ni John Mar Fajardo, ito yung defending champion ngayon sa PBA Commissioner's Cup dahil must win na nga sila dito mga Lods dahil kung matatalo sila dito ay babagsak sila sa pang-10 pwesto at maaari nga silang hindi na makabangon dito muli kung matatalo. At inaabangan din dito mga Lods ang match up ng first overall pick ng Converge Fiber Rexers na si Justin Baltasar at itong si John Mar Fajardo. Kamakailan lang itong si Justin Baltasar nga mga Lods ay nagrehistro ng double-double sa kanyang laro kontra dito sa Blackwater Bossing na umiskor ito ng 20 points, 10 rebounds
Tatlong steals, 2 blocks lang. Itong si John Mar Fajardo naman mga lods ay consistent yung kanyang mga big numbers para sa San Miguel Bearmen. Pagamat natalo sila sa Northport Batang Pier, nagambag itong si Abay ng double-double, 24 points at 15 rebounds. Kaiba na itong Fiber Rixers sa una nilang nakakalaban dahil mayroon na itong Jordan Heading at itong si Jordan Heading isa rin ito sa maging problema ng San Miguel Bearmen dito sa Converge Fiber Rixers. Kaya kapansin-pansin naman mga lods na nasa ibabaw sila ng team standing dahil dito sa mga batang player nitong Converge Fiber Rixers. So sa tingin nyo ba mga lods, makakaahon pa kaya dito ang San Miguel Bearmen sa magiging laban nito? Makakabawi pa kaya sila dito mga lods? So i-comment nyo lang dyan sa baba ang yung mga komento at suggestion. So anyway, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel. God bless you all.